Malinis pa rin po ang record ng NLEX Road Warriors sa PBA Governors Cup. Tinambakan nila ang Titan Ultra Giant Risers 135-100. Sa second quarter, kumana po ang opensa ng NLEX. Napalaki lalo ang bentahe sa fourth quarter. Gumawa ng 30 puntos si Scotty Winston habang 29 naman ang iniambag ni Robert Bollick. Meron ng 3-win-loss record ang Road Warriors habang ang Titan wala pa rin pong panalo sa 3 laro. Naglaro po ang import nilang si Tyrell Brown na nagtala po ng 27 puntos pero hindi ito nakatulong na madala ang panalo sa Giant Risers kasi nga po ang kanilang locals wala din. Samantala, tambakan din ang panalo po ng San Miguel Beermen kontra sa guest team Macau Giant Pandas. Gumamit po ng mainit na second half ang Beermen para sa 123-109 na panalo. Top scorer para sa SMB si import George King matapos po ang 30 puntos. Nag-step up din si Rodney Brundial sa kawalan po ni Star Junmar Fajardo. Nagtala po ng 10 points, 25 rebounds at 7 assists at 4 steals si Brundial. Hindi naman nakalaro si Fajardo dahil sa injury sa kanyang siko. Wala rin po si head coach Leo Austria dahil naman sa sakit. First win po ito ng SMB habang 0-2 naman ang Macau. At bala ko naman muling kumatawan para po sa Pilipinas ni Pinay tennis star Alex Ayala sa Asian Games sa buwan ng Setyembre. Gate ni Ayala, walang papantay sa pagdadala nga po ng bandila ng Pilipinas. Iba raw po ang vibes kapag siya ay naglalaro para sa ating bansa. Kumpara sa mga laro niya sa WTA, nanalo po ng 2 bronze medal si Ayala sa kanya pong Asian Games debut noong pong 2023 sa China para po sa women's singles at mixed doubles tournament. Gaganapin po sa Japan ang Asian Games. Samantala, bubuksan po ng Alas Pilipinas Men ang kampanya sa Southeast Asia V Cup kontra sa Cambodia. Nakatakda ang laro mamayang 5:30 ng hapon sa Candon City, Ilocos Sur. Hindi naman makakalaro para sa bansa ang 2 stars na sina Brian Bagunas at Mark Espejo. Sa kabila po nito, nandiyan naman sina Josh Ibanez, Lloyd Josafat at Louie Ramirez para mapangunahan ang kampanya ng Alas Men. Susubukang makapasok sa podium ng Pilipinas matapos po ang 4th place finish sa huling leg ng CV Cup. Samantala, ininspeksyon po naman ni Pangulong Marcos Jr. ang National Academy of Sports sa Capas, Tarlac. Pinuntahan po ni Marcos ang mga pasilidad ng NAS. Kabilang po ang Phase 1 buildings na meron po namang multi-sport gymnasium. Dinalaw din po ang Phase 2 ng mga gusali na nasa 98% na raw pong tapos. Nasa 246 na mga student athletes ang sinusuportahan po ng naturang academy sa ilalim po ng 7 sports: aquatics, athletics, badminton, gymnastics, judo, table tennis at taekwondo. Bukod sa mga dormitoryo, may pagkain din po mga coaches at 3,000 pisong buwan ng allowance ang mga Pinoy athletes. Ayun si Try-Give, oh. Saan? Sino dyan? Si Try-Give ba yun? Hindi. Hindi ba si Try-Give yun? Hindi ko nga alam ano yung tsura ni Try-Give eh. Try-Give Olaybar? Oo. Hindi ba? Hindi. Si Angara pala. Si Sorry. DepEd Secretary Angara yon. Ikaw talaga, kasama ng Pangulo. Kala ko si Try-Give Olaybar. Si Senator Bato ba yun? Ay, hindi pala, sorry. Akala ko friends na rin sila. Kamukha lang pala. O Si sige, ano Try-Give meron po. dyan, partner? Asta na si Try-Give, Sunny Boy. Oh. Si Zaldi ko, nasa na? Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music, and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.